Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga kalamay yung adlaw ka natong tanan. Welcome din sa itong panangguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenequito, mga igala. Yes, mga igala. Kamusta? Mong tanan diha. No? Adaw na kita karong Miyerkules, mga igala. Pit sa 4 na ng bulan sa Hunyo tuig 2025, mga igala, no? So, katunga na ta, halfway na ta sa tuig. No, ang uban diha mga igala, kadawat ng mid-year bonus, mga igala, no? Karon June man sa mga private, may kasagaran sa private is June, no? Okay, mo mid-year gyud, no? Kana siyang mid-year, mga igala, dili na kalang pareha sa government, mga igala, no? At tungaon na ilang 13th month, mga igala. So kani
13th month nila karon katunga silang 13th month tapos another katunga na pod karong December. Mo na ila dawato na do. So uban ra mga igala. Uy, amnon ko. Ang uban ra mga igala kuan no. Kasi tawagan ni mga igala ang uban ra mga igala na hinam na gid na kay marag dawatuno nila na pizza Tracy. O ako nagkamali no or depende sa kumpanya. Di ko magbot-bot ay pagbot-bot man do kay wala kas private no. So wala mga igala no. Well mandato na mga igala na man sa na discretion sa company kung ilaban tungaon or tibuok ba pero mas kan mo prefer sa company may igala is tungaon kay tungod aside sa kuan aside sa ilahan ng dawatonon mga igala ay dili aside sa bugat no. Gusto po makadawat ang mga empleyado po og kaning mayon may grades because gamiton sa enrollment mga higala no kay hapit na po ng klase no balik na ba sa kuan balik na ba sa Hunyo ang ato ang kuan mga higala no balik eskwela daw so mo na ang isa sa mga kuno na to mga katambayan no ang kining kuan balik sa klase mga higala no mo na isa sa mga dahilan no mo gina ang kuan gyud unsa ni gina-presume no kay third pangpalit gamit sila mga anak di ba o unsa pa ba na no nga ilang pagbuhaton mga katambayan no so ang uban dira may gala no estudyante pod pang-enroll no o para na pa ko kay mga SUCs mga igala o mga kuan mga ay panahon kuan mga igala na marag sa August pata gihapon nila ang klase mga igala no. But anyways, dinhita sa to mga ato isgotanan mga igala no kun asa og mga adlaw mga igala na pagabuksan na ang kining kuan no ato Duao Davao Festival mga igala no. Kun asa na tagatong gihatong na 4 pillars mga igala no pero ako ang kuan ni mga igala nga mas nalipay gyud ko aning kuan mga igala no. Aning Duao Davao is kaning kuan no kaning celebration alang sa kapistahan ni San Pedro. Okay, tungod mo ilang gibuhat nga kuan ilang gibuhat nga sa tawagan ni ilang gibuhat nga kining culmination activity dire sa pista ni San Pedro mga galano nga as a former San Pedro youth youth mo karon ay din di kay 55 pababa man din na so youth di sa lampas sa tadiha nga kuan so mo na way gala no as a former member diha mga gala mo sa katedral medyo makalipay no makalipay nga nanaday yung ana mga gala no way 20 years ago ginahuna ng mga igala no nga what if naingon ana and karon after 21 years mga igala na materialize na jud no daghang salamat gyud no sa City Government of Davao no for especially sa City Tourism Operations Office no nga na-include ang pista ni San Pedro no diha sa kuno as the patron of Davao City mga patron saint mga igala nga wala ginakuan dira sa Davao City mga igala no. So daghang salamat yun. Anyways mga igala alang sa kuno kung sa mga aktibidad nga ato ang pagkakuanon mga igala ato paminaw atong balikan mga igala no ang pahayag ni Ma'am Jennifer Romero mga igala ang head sa City Tourism Operations Office. Paminaw na to. Very excited for the second year sa Duao Davao. So, like how time flies now when we launched it last year. So, second year na siya sa Duao Davao and this is the new addition nato sa ato ang major event to complete the 4 events per quarter sa Davao City. So, ang ato ang grand opening will be on June 5. So, 10 days from now, that will happen sa Rizal Park. Then, ang atong Duao Davao, on its second year, naka-anchor gihapon siya sa 4 pillars nato why we will be celebrating and we will be having the Duao Davao on its second year. So, ang atong 4 pillars is Duao ta sa Davao Turismo. We will be highlighting tourism sites, tourism deals, or any ato ang mga tourism establishments
because this is our summer in June na nag-focus siya sa ato ang mga tourism campaigns and initiatives. Ang second nato na pillar, Duaw ta sa fiesta sa San Pedro, because ang ato ang coverage sa Duaw Davao this time around will end on June 29, which is the fiesta sa San Pedro Cathedral. So we will also be having events and activities in time for the fiesta for that entire week. So this year, ang difference is when we launched it last year, gidagan lang nato siya og 10 days. Karon, mag-open ta og June 5 and ato ang gi-spread out ang atong mga activities sa tanang weekend sa June para at least everybody can participate. Then atong third pillar is Duaw ta sa music and colors. Music and colors because June is also a Pride Month. So Davao City is very inclusive city. We are celebrating with our LGBTQ plus community. So that's why in time for Duaw, when we also nag-align ta sa atong mga activities, the Reyna ng Davao will also be happening this June. So that's why I came all the way sa isa ka venue sa MAA because ang schedule nila today will be workshop and orientation. And I would like to take this opportunity on Saturday, they will be officially, we will be having a press con and official sashing sa Buhangin City Gate in the afternoon. Then, ang ilahang mga preliminary activities will commence for the Reyna ng Davao. Then, ang atong last pillar, ang fourth pillar nato is Duaw ta sa lifestyle and leisure. So, we would also encourage our malls, atong mga wellness, atong recreation to be with us. In fact, we are collating we sent as early as a month or 2 months ago sa atong mga tourism establishments that they will be taking part of the Duaw activity because our target is our tourism establishments, restaurants, wellness will also give its discounts and deals in time for Duaw Davao celebration. So mao na ato ang 4 pillars why we are celebrating Duaw Davao. And hopefully this Duaw Davao will be here to stay on its second year and the following years to come. We are also, this is also part of the campaign sa City Tourism na 4 festivals, 1 city. So naana tay big events per quarter sa Davao City that we will be looking forward to from here on. Okay, thank you so much, ma'am. Is the city allocating budget for this, ma'am? Yes, naanagid siya budget. When we launched it last year, I got on board late of 2022. Then we did the conceptualization 2023 and we make sure na when we launched it last year, naanagid tayo allocated funds for this. Although, gamay siya because this is a new event man sa city, but hopefully when it will grow pud siya as the years will come. So naana tay allocation. That's why ang atong mga events and activities pod dili pa inana ka extensive and we are always kanang putting and evolving our events and activities based sa 4 pillars. But hopefully it will grow as the years will also move. So, mga tumahigal ang pahayag ni Ma'am Jennifer Romero. Humingon ako, Ma'am Jean Rose. No, Ma'am, ito mga higala. Ma'am Jennifer Romero mga higala, ang head sa itong City Tourism Operations Office, no? Alang sa kaning ipahigayon nga Duaw Davao Festival mga higala, no? Ang kuan mga higala, ang celebration, ang second quarter celebration or kapistahan sa atong kuan ato ang dakbayan mga higala. So, di gihapon ta kan mga higala, no? Gamay ra man to kapistahan o patra. Kan lang. Alang Davao, kaning Duaw Davao, Kadayawan o Pasko Fiesta. Pat lang. Gihapon ta makapilis tagom gihapon. Nakasdag daghan og kapistahan, daghang festival mga higala na sa nagyapon sa Tagum City ang Corona. Nagyapon sa Tagum City ang Corona mga higala para ana, no. Anyways, mga katambayan, sa itong pagbalik, no, at ang balikan po, no, ang kining implementation sa matatag curriculum mga higala, no. I think sa senior high school, no, kung asa
naanay mga pilot schools din sa Davao Region mga higala nga mahimong pilot schools. Nanay mga schools na may mo undergo sa pilot testing no alang sa kining duha na lang kabuok nga mga from 4 academic tracks dito nahimo na lang duha na merge naman mga higala no ang katong ito 1 academic track of textbook no basta mo na ang karon mga higala ang kining nahimong so katong mga ubang mga subjects may gala na to sila no may muna silang elective. Anyways mga katambayan hisgutan ta na no human naning pahinumdom ning atong Sibianan. Balik kita mga higala din sa ito panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Anyways mga katambayan no karon may mga katambayan atong balikan no katong pahayag ni Sir Dodong Atilio mga higala no ang spokesperson sa Department of Education 11 kabahin no sa kaning pilot testing mga higala no sa ingon nila matatag curriculum mga higala no diha sa tong senior high school no klarohon nato sa ning news ni walay grade 13 o grade 14 no o wala pod na abolish ang senior high school so palihog lang undangin na ninyo nga mga fake news no undangin na ninyo na inyong pagpakalat no daghan kay mog na tungod sa inyong kanba daghan na kay mog na usanin dinha mga higala daghan na kaayoy daghan kayo og kining kanang nalipat anang mga no so wala gyud na no anyways mga katambayan na magbalawad ana mga higala na 12 years lang ang basic education apil pod ang kindergarten no so wala na grade 13 o grade 14 wala pa na abolish mga no naay balaod ana no og ma-abolish na kung naay laing balaod nga i-file nga i-repeal na no or i-amend ba na no di ba so kana lang ato ang palihog lang no? But anyways may higala alang sa katong giingon nato mga higala no nga matatag curriculum para sa ato ang sa tong senior high school karon tuig ato paminahon mga higala no si Sir Dodong Atilio mga higala alang sa iyahang pagpaklaro paminahon nato. This coming school year 2025-2026 is magsugod na ang pilot para sa mga senior high school no on the kanina ginatawag nato nga matatag curriculum and part of this is katong atong pag-merge na sa ubang mga track no from 4 ihimo na lang to from katong ubang mga tracks like UMS, STEM is iisa na lang sila into academic track and then ang isa is textbook na lang and right now murag na yung mga possible na dili pa magdawat o na yung mga ubang mga private schools na di na magdawat o grade 11 it's because of this. Can you enlighten us sir with this? That is correct. School year 2025-2026 is the piloting of what we call the strengthened curriculum for the senior high school. Pero konteksto sa. When you say piloting, experimental stage pa na siya. But sabot, dili pa ni assurance or guarantee kini mahitabo karon nga strengthened curriculum piloting. Before I will crystallize what this means. It does not mean that this will mao na niya mahitabo sa sunod katuigan. So whatever will be the effect of the piloting will be the basis of the decision of the department if we really will have to constrict the tracks, the senior high school tracks, or we will go back to the currently utilized scheme. Ang nahitabo magod sa mga pilot schools, ang katong dili pilot schools will continue to be using the currently utilized senior high school scheme.
ang upat ka mga tracks kining academic track, kining technical vocational, sports and arts will now be reduced to 2. Ang tawag niya na sa duha katong sa academic o katong ang technical vocational nato will now be called kadali no I'm para di ko ba sa iyo pag kung ginabasa ning ato ang dokumento kabahin na ni. So strengthen senior high school curriculum, 2 tracks na lang, academic o technical professional, or we call this Tech Pro. Only katong naka-focus actually sa technical vocational track, no? Katong dili included na ani will become electives. So murag parte na lang sila sa duha ka mga kaduha ka mga tracks para ma-streamline ang atong senior high school program. But this will only run for few schools here in Region 11, katong pilot schools nato, no? We have the schools already, I have the names, but I'm not at liberty yet to make this public. Pero sa nag-announce I think ang UM Tagum, nag-announce na sila. Sila, ilang announcement, pero Davao, DepEd Region 11 will not make the official announcement yet. Sa private schools? Not ay private schools, not po tayo public schools, no? Makapila na sa tanan. Okay, sige. Depende ba kung sa size sa schools division office. For example, Davao City, dako siya nga schools division office. So, ubay-ubay ang eskwelahan. Tinganing distribution, kung small ang school division office, usa ka private o usa ka public. One public, one private. Kung medium ang size niya, referring to the area coverage and the number of schools, kung medium, 1 private and 2 public schools. Pag large, 2 ka private o 3 ka public schools. Kung very large, 2 ka private o 3 ka public senior high school. Sa Davao City, sir, asa siya na-belong? Sa very large? Ang Davao City, very large. So, 2 ka private? 2 ka private o 3 ka public senior high school. Yeah. Again, let me reiterate para there will be no misunderstanding with respect to the implementation of this. Piloting pa lang po ito. And this is not the mirror already of what will transpire in the years coming. Whatever will be the effect of this, whether will this be good or will this be bad or not, then that is going to be the basis of the decision of the department. If we will continue with the current flow or current system, or we will literally change it to this strengthened curriculum. In terms of kaning implementation sa kaning pilot curriculum, sir, kisa may mag-implement ana ang school or ang DepEd region ba? No, we have the kining design of how to do it, and then DepEd will monitor kung unsay epekto ana dito sa eskwelahan. Ang input po sa school is very vital. Whether basig moingon sila wa may hinungdani or moingon sila oy very good ni kayo, manang kinahanglan namo nga i-involve yun ang mga schools katong implementing schools. So meaning, sir, for example, in terms sa kaning ginatawag nato nga elective, si school ang naay liberty kung unsang elective ang ilahang i-offer. Ano, not a specific good list. But depende maguna kung unsay gusto sa bata asa siya padulong. So, mo ni sir tungkol nga pwede ang bata ang mamili kung unsa nga elective subject ang ilahang i-enroll. This is
part of the design. Tanawan na to ni kung epektibo ba siya o dili. Daghang na worry basi daghang teachers ang mawala ng trabaho. It's because katong subjects nga ilang ginatudlo during the recent no kaning But of course, we have to balance everything. No? It does not mean that by freedom of choice, we have to balance. Kasi piloting nga, every part of the effort is vital. So kung pananglitan, tanaw na to, dili siya appropriate, then we'll discontinue that. Pero balik sa pangutana, bata ba mo pili o ang eskwelahan? Parte na sa mamahimong i-clarify unya sa dagan ani nga program. So na consultation na buhatan na ni sir. Of course. Ang very man good no, na part sa teachers kung bata ang ang mamili sa elective, basi katong subjects nga ilang gitudlo sa karon nga mga kuan, gamay lang og mag-enroll. It's because Vital good, before magod mo decide, vital ang pagkanta kong survey. For the schools, ha? Importante na siya. Kay kung dili mukanda kong survey ang school, dili po niya ma-determine kung unsay dapat niyang i-offer. Namagoy freedom sa pagpili. Kay importante for a public or private school nga dili usik bitaw kadtong iyang ipang-offer. So magdepende po siya unya sa response sa kliyente niya, which are mga kabataan na to. That's why survey is important. Kay kung panaglitan mo, offer ka din og mauning padulong sa pagka-teacher, wala kay facility, wala kay eskwelahan, wala kay HEI sa higher educational institution sa palibot na pwedeng mag-pursue dito ang mga kabataan, and that will be futile. So, it's quite important. No? Para sa mga eskwelahan, let me remind you, before you decide, you have to make sure, you have to ensure that a survey is conducted to determine kung si pulso sa inyong mga bata. Anyway, kung kayo naman mo na, nag-operate naman mo taon-taon, kabalo na mo kung sa pulso, pero much better lang gihapon, you have to really know. Labo na itong mga umabotay, no? Katong musuluray pa grade 11. Muna importante kayo. So, as to the question, will the school decide or will the kids decide? It's being decided already prior via the survey. usually nag-aaray ani sa mga private school kay sa public school item naman na sila diha na schools, di ba sir? Murag Referring sa teachers? sa teachers, di ba? Kay whether na estudyante o wala, nagyapon sila sweldo. Sila. Pero ang private schools, sa mo pa na probationary pa, tapos mo pa pagsulod nila, na-implement ni siya. So, ang ilang employment is Dependent sa number of enrollees. Yeah. Okay. That's actually correct. Thank you po, sir. So, mo to mga igala, no? Ang pahayag ni Sir Dodong Atilio mga igala, no? Ang spokesperson sa Department of Education 11 mga igala, no? So, kiklaro niya mga igala, pilot testing pa lang. Kung usa man ang resulta sa pilot testing, mo na itong i-implement sa musunod nga mga katuigan mga igala. No? So, sa karon mga igala, ilapang testingan, ilapang tanawon, kung sabay angay, kung estudyante ba mamili o elective kuan, or sila gyapon ang mamili, pero elective, manggod dapat ang mamili na mga igala. Kaysa kato yung bata, yun. Mo na to ang kuan mga igala, no? Mo na ang, unsan eh, mo na ang, ato ang pagatiman, nga pilot testing pa lang. Pilot testing pa lang ta mga katambayan, no, with regard sa matatag curriculum kung unsay angay buhat, no? So dire sa to magnanay mga schools dinhi sa nadira ang senior high school sa Bangkal, no, ilado nga university. So mo na ato ang kuno, no, so kung unsa ba, let's wait and see. Sumala pa niya. Otherwise, mga tambay man tayong oras ang ngalan sa Tibok Pwersa sa DX Happy Radyo Pilipinas, Radyo Publiko da pa mga igala. Ako yung Kauban Armando Feniquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod na usab, daghang salamat, o mayong adlaw kanatong tanan.